Pagkatapos papirmahin ng Los Angeles Lakers si DeAndre Ayton, naku, nasa siyam na po na first overall pick ang naging teammate ni LeBron James at yan po ang pinakamarami sa NBA history. Naunang nakasama ni LeBron James ang first overall pick na si Shaquille O'Neal, sumunod si Joe Smith, Dwight Howard, Andrew Bogut, Greg Oden, Derrick Rose, Kyrie Irving, Anthony Davis at ngayon yung pinakabago si DeAndre Ayton. Siya po ang mayroong hawak sa pinakamaraming naging teammates na first overall pick sa NBA. Hirit pa ng mga fans ni Michael Jordan kung si LeBron ay mangangailangan ng ganyang karaming tulong mga first overall pick. Si Michael Jordan hindi niya kailangan ng ganyang karaming tulong para lang magkampiyon. Definitely hindi po tayo dito bias. Patas po tayo dito at ating titimbangin kung ano ang mga pangyayaring ito. Para kay LeBron James, hindi naman niya kagustuhan na mangyari ito. Ito ho'y desisyon ng kanyang team. Siyempre, lahat naman ng mga koponan sa NBA ay gustong magkampiyon. Gusto lamang yung makakabuti para sa kanila. Kaya kung para sa kanila ay yan ang kanilang gagawin para makuha nila ang kanilang gusto. Why not? Oo, magkaiba sina Michael Jordan at LeBron James. Siguro, sinuwerte lang si LeBron na marami siyang ganyang naging teammates, mga first overall pick. Samantala, marami po ang nagtatanong kung ano ang nangyari sa kontrata ni Damian Lillard. Well, ito, ipapaliwanag ko po. Napakasimple lang na ang ini-wave ng Milwaukee Bucks itong si Damian Lillard, meron pa siyang 2 taong natitira sa kanyang 5 taong pinirmahang kontrata sa kanila. Pero dahil nga in-stretch ito ng Milwaukee Bucks, yung 2 taon ay magiging 5 taon pa. At babayaran siya ng Milwaukee Bucks ng $20 million per year. So kahit na pumirma man siya ng ibang kontrata dyan, ay meron pa siyang matatanggap na ganyang kalaking pera. Marami pong mga NBA player ang mayroong ganyang sitwasyon na kahit na yung ibang mga malalaro ay retirado na, aba, meron pa rin silang natatanggap na sweldo sa kanilang huling team na pinaglaruan. Marami ang nagdududa sa kakayahan ni Al Horford para sa Golden State Warriors. Sa pinakalitas na impormasyon, ang Golden State Warriors at ang kampo ni Horford ay nagnenegosasyon pa. Pero alam nyo ba na mas magaling pa itong si Al Horford kumpara kay DeAndre Ayton? Well, nakadepende po yan sa kanilang papel na ginagampanan. Pero as of now, lamang si Al Horford kumpara kay Ayton. Sa pangkabuuan, si Horford ay mayroong 18 years na experience kumpara kay Ayton na 7 years lamang. Si Horford meron siyang 5-time All-Star and 1-time NBA champion. Samantalang si Ayton, NBA All-Rookie First Team noong 2019. Maliban dyan, itong si Horford ay mas tirador kumpara kay DeAndre Ayton. Sa kanyang edad, aba, napaka-lethal pa rin niya. Magaling din po siyang dumepensa at matutulungan niya sa pagme-mentor ang mga batang big man ng Warriors na sa Quentin Post and Trace Jackson Davis. Sa playoff, dyan mo talaga mapipiga itong si Horford. Proven playoff performer ang taong ito. Veteran leadership, floor spacing, defensive IQ, mentorship, yan po ang kanyang maibibigay. So far, magaling din naman po si DeAndre Ayton. Mas athletic siya kumpara kay Al Horford at mas nakakascore siya sa loob. Pero sabi ko nga, nakadepende yan sa kung ano ang gusto ng isang team. Kung short term lamang at mayaman sa experience ang kanilang gusto, si Horford yan. Kay DeAndre Ayton naman, mahihirapan ang Golden State sapagkat siya yung tipong manalarong long term. Disclaimer lang po na sa paggawa ko ng video ito ay wala pang panibagong update patungkol kay Horford at sa Golden State Warriors.